may mga taong parang involved sa drug war at sa isabong. Bilang dati nga rin po kayong co-chair sa House Quad Committee noon nung 19th Congress at kayo nga is nagsusulong din na maimbestigan tong mga isyong ito. Ano pong masasabi niyo dun sa posibleng connection? Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? So, the fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tuldukan na ng Quadcom itong senaryong ito. Pag na-convene na namin yung Quadcom at alam ko na kung sino yung may iba mga chairman na kasama dito, ay pag-uusapan namin. No? Pag-uusapan namin. Kasi hindi lang naman ako ang magde-decide niyan. And that would also be a consensus decision of the other chairman of the committees. Actually, sa akin talaga nagsimula noon na in-expose yan sapagkat nangyari yan sa akin distrito. Yung Manila Arena na pinagawa nung isang gambling operator na binigyan ng lisensya ng dating mayor at of course ng dating vice mayor, kami ang nag-rally against that. Ayaw namin na magkaroon ng isang coliseum doon sa aming distrito. Santa Ana, for example, sapagkat unang-una, national heritage yan. At pangalawa, diyan nakalagay ang pinakamatagal ng Roman Catholic Church. Doon din nagsimula ang Iglesia ni Cristo. At doon din nakalagay yung aming church for 50 years. No? Maraming mga paaralan doon, kaya kami ay nag-rally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula eh. Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8. Lumating ang panahon, naging 34 yan eh. Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat ma-delay yung Senate trial dahil doon sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, no, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito gawa-gawang reklamo. Naniniwala po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa. Handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President. Sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government. Nakita po natin lahat yan. Public na i-release po yan. Kaya't ang pagsasampa ng kasong impeachment laban sa Vice President ay hindi isang desisyon na minadali. Mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa articles of impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sinumang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa ng Pilipinas. Opo, sir, sorry, pahabol na lang po. Nag-signify na po ba kayo ng interest para maging chairman ulit ng House Committee on Justice, para maging House Committee on Human Rights, para maging miyembro ulit kayo ng House Quad Committee kung sakali? Yes, in fact, pinag-uusapan na namin yan na talagang kung yan ang kinakailangan gawin para ma-reconvene natin muli ang Quadcom. Ako interesado. Okay, thank you po. Thank you, Mel. Earl Tobias from IBC 13 is recognized. Good morning, Congressman. Hi, sir. Kung ultimately, yung isa sa mga rason na kinababahala ng publiko sa online gambling ay yung pagkakabaon sa utang ng mga Pilipino at ang masakit na katotohanan, ordinaryong Pilipino yung nalulubog sa utang. Sir, I've talked to some industry experts, mostly professors. Isa sa kinakabahala naman nila dun sa pagkakautang na yun ay yung possible involvement ng illegal online lending dahil yun ang pinaghuhugutan ng pera na mabilis at hindi masyadong i-validate para may pangmasugal ulit. Although, sir, it is a hypothetical situation, pero I'm humbly asking is it worth the time of Congress to seek kung meron bang ganong klaseng link between online gambling and illegal online lending sites na nag-enable dun sa mga ordinaryong Pilipino to lose thousands of pesos in online gambling? Maganda yung nabanggit mo at palagay ko dapat nating isama yan. Kasi especially yung mga OFW natin, no? Kasi doon sa Middle East,
pag nagkautang ka doon, hindi ka na makakalabas eh. They will confiscate your passport, makukulong ka pa. Ano ha? At nakita natin na may mga testimony tayo na nagbalik ditong OFW, walang dalang pera. Bakit? Sapagkat siya ay nalulung sa online gambling. Kaya dapat na nating talagang tapusin tong online gambling na ito. Sir, would you consider it also dehumanizing na ang market kasi ay yung mga kababayan natin na medyo nasa laylayan ng lipunan at possibly hindi nila naiintindihan yung mga pinipindot nila but then legal yung ganitong klaseng negosyo? Yes, maganda yung binanggit mong dehumanizing sapagkat nasabi ko nga ilan bang yumaman sa online gambling? 'Di ba? Wala pa nga 1% ng mga nag-gambling na ganyan yumaman eh. Karamihan ng mga nag-online gambling mahirap eh. At lalo naghihirap sapagkat nagiging addictive yan eh sa kanila. So, I mean, ano pang gagawin natin, 'di ba? Napakalaki ng social cost, napakalaki ng human cost na ginagawa niyan sa ating lipunan. Oo. Kaya dapat na talagang itigil na ito. Kung Benny, kung ganun po yung gravity ng online gambling, would you consider it befitting na Quad Committee ang humawak sa issue ng online gambling sa 20th Congress? Yes, kung halimbawa hindi pwedeng hawakan ito ng ibang committee natin eh. We subject ourselves to kasi kasama na yung missing sa bungeros yan eh. Ibig sabihin, pag inibisigahan namin yung missing sa bungero, madamay na yung online gambling diyan. Thank you, Congressman. Last question from my end. Mabibigat po yung mga issue na nakapila ngayon. May missing sa bungeros, may online gambling. So parang after ng Pogo, part 2 ng telenovela ng Quadcom. If ever, sir, your colleagues rally behind you as the lead chairman of the Quad Committee, would you accept the challenge, sir? Yes, of course, I will. Oo, definitely. Sir, why? Considering na it's also the Quadcom that you said from the previous hearings na naglagay sa inyo sa spotlight sa allegations, accusations, sir? Kasi sinimulan na namin eh. Sinimulan na namin ng 19th Congress. Marami na kami napag-usapan dyan. Marami na tinalakay yan, no? At naniniwala akong hindi pa tapos eh. Oo. Pagka tatlo yung aming pinag-usapan nyo, yung Pogo, yung drugs, yung EJK. Na nakita natin, yung missing sa bungeros na yan, that's an EJK problem eh. Oo. Ngayon, nakita natin na nakapag-kumpiska na naman sa airport ng mga shabu na nanggaling sa abroad. Ibig sabihin, talagang malayo pa ang solusyon sa drugs. Ano? Kinakailangan tukuyin pa natin ito. Oo. At gayon din naman sa Pogo. At this point in time, nakita nyo, nabuwag na yung mga malaking Pogo hub sa Pampanga and Tarlac. Ano nangyari? Lumiit naman sila. More than 10,000 pa ang may Pogo hub na maliliit sa buong Pilipinas. At 4,000 lang ang dineport ng mga Chinese. Samantalang nakita natin in the past na more than 300,000 illegal Chinese ang nagpunta rito. Pero 4,000 lang ang ating dineport. Nasaan na yung karamihan? See that? So kailangan talaga pag-usapan at tutukuyin natin to. Thank you, Earl. We acknowledge Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Good morning po, Kong. Sir, any comment lang po dun sa mga politician and celebrity endorser na nag-endorse po ng mga online gambling, sir? Would they be held criminal liable if they are aiding and abetting illegal activities kung mapatunayan po na mga illegal pala yung online gambling sa mga website? We will look into it, no. Wala pa akong pwedeng sabihin ngayon. We'll still find out kung sino yung mga involved diyan. Pero palagay ko pag nangyari ito siyempre tatamaan kahit sinong politician, di ba? Meron pong isang congressman ng Cebu na inalok daw po ng 300,000 just to endorse pero hindi po niya kinuha, sir, dinecline po niya. Maraming salamat naman sa ganun. Sana halos lahat ng ating mga politicians would do that. Sir, doon po sa trust rating ni BBM, hingi lang po ng reaction. Nag-claim daw po nitong June, despite ng mga disinformation sa kanya, yung mga deepfakes na misinformation, ay nag-claim po siya ng 48% in June 2025 according to the latest survey po ng SWS. Nag-rise up po, sir. Nag-rise up siya. Opo, 48%. that's a very good development. Although pagka minsan wala na akong tiwala sa survey. Pero maganda yun kung talagang nag-increase ang survey ng ating Pangulo kahit na ng Kongreso. And that's a very, very good development. Going back to your resolution on the missing sabongeros, if-file nyo pa lang to, sir, no? Hindi pa po filed? Final na kanina. Okay po. We filed it kanina. Opo. Tatlo to Tatlo ang final ko kanina Isang resolution, 2 bill. Opo. Sir, dito po sa missing sabongeros investigation, sino po yung ipapatawag po ninyo? And aside from the bills that you have already filed connected to gambling, may iba pa po ba kayong balak na
panukalang batas na ihain based on the Missing Sabongeros congressional inquiry? Kapag na-convene na namin yung Quadcom at alam ko na kung sino yung may iba mga chairman na kasama dito, ay pag-uusapan namin. No? Pag-uusapan namin. Kasi hindi lang naman ako ang magde-decide niyan. And that would also be a consensus decision of the other chairman of the committees na involved sa Quadcom. Pag-uusapan namin lahat yan. Sir, baka lang may comment kayo na dun sa operations ng PCG sa Taal Lake, human bones were found. Yeah, yun sa Philippine Coast Guard sa Taal. Oo, nakakaano nga eh. Sabi ko nga kanina, this is a modern horror story, no? Na for the very first time sa ating pagtalakay ng mga krimen na ganito, eh meron palang nangyayaring ganyan. Oo. Eh dapat lamang na talagang isulong natin ang investigation tungkol dito. And I believe that Congress ought to be a part of it, particularly yung oversight committees natin, no? Na dapat talagang tuldukan to sapagkat thing is kinakailangan pakialaman na eh. Pakialaman na eh. Thank you, Tina. Bibian Gulia from ABS-CBN is next. Good morning, Kong Abante. Opo, may I get your comment dito sa utos po ng Korte Suprema sa House of Representatives? Sinabi po na provide the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. Does it mean po may assumption na yung Supreme Court na hindi na-transmit within 10 session days yung Actually, complaints? ako lang, I really respect the wisdom of the Supreme Court on this. No? Ang ano naman eh, the Supreme Court naman gusto lang nilang malaman eh, to be informed properly on what is happening no sa impeachment process. Sa atin dito sa Kongreso, naniniwala ako that the impeachment process must continue. Continuing naman to eh. Hindi naman to kasama sa tinatawag nating legislative mill eh. But it's a continuing process. At dapat lamang na wag nang i-delay ito ng Senado. We submitted that impeachment complaint to them. O nabasa po nila yan at nakita po nila na talagang dapat imbestigahan. So, you know, I think that the Congress has done its part, constitutionally speaking. Base po sa mga hinihingi impormasyon ng Korte, parang gusto rin po silipin kung nagkaroon ng sapat na panahon yung mga congressman na pag-aralan yung mga charges doon sa articles of impeachment bago po nila ito pinirmahan. I believe so. Nagkaroon po, tinatanong po kung kailan daw po natanggap yung copy ng draft articles at kung nagkaroon nga po ng sapat na panahon, nagkaroon po ba, sir? Sa akin sarili, ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi naman ako pipirma kagad na hindi ko alam pinipirmahan ko eh. Po yung sa bill ninyo dun sa pagbabawal po ng online gambling. Nabanggit niyo nga po kanina na after po nating ipagbawal na yung Pogo, ang nangyari naman po ay naging maliliit sila or nag-underground. Sa bill po ba ninyo, ano po yung nakasaad po doon para tugunan na itong online gambling hindi po siya mag-underground operation po? Alam nyo, sa totoo lang, kahit nung araw, yung weteng, di ba? Underground operation yan eh. So, anong ginawa ng PAGCOR? Ang tayo sila ng numbers game, di ba? Pero nawala ba yung weteng? Hindi. Nawala ba yung masyaw sa Bisaya? Hindi rin. In fact, ginamit pa nila yung numbers game eh, na yung mismong panalo mga number nang gagaling sa numbers game. Yun pa rin eh. Yun ang hindi nangangahulugan na kapag niregulate mo yung online gambling na yan, mawawala yung mga underground operations na yan eh. Hindi mawawala yan eh. Hindi mawawala yan. Nandun pa rin yan eh. So, let's totally ban it and then let the Philippine National Police do their job in actually hanapin nila yung mga underground operators na yan. Makikita naman nila yan eh. Kung hindi sila tatanggap ng anuman dyan, hindi sila makakasama dyan, makikita naman nila yan eh. Oo. Naniniwala ako na hindi dapat magpatuloy yan sa Pilipinas eh. Sir, for soundbite purposes lang po, ano po ba yung mga penalties natin for the online gambling po? Well, nilagay namin dito sa mga penalties natin, merong from 3 years, from 8 years to not more than 12 years, and a fine of not less than 1 million pesos. Oo.
for issuing or causing to be issued franchise, license, permit, or other forms of authority to operate online gambling. Not less than 1 million, not more than 5 million. Doon naman sa pag-create, operating, or maintaining online or off-site betting operations, mobile applications, or website for online gambling, and online or offset placing, receiving, or transmitting of bets or wagers in contests, sporting events, or game of chance streamed or broadcasted live from the place where such contest, sporting events, or game of chance is being held, shall be punished by imprisonment of not less than 5 years, nor more than 8 years, and a fine of less than 700,000 pesos, nor more than 1 million pesos. Discretion of the court na yan. Sir, last na po on my end. Yung ating pong mga e-wallet platforms, ano po yung magiging parang way po doon sa bill para hindi na po sila maikonekta po sa mga gambling? Or meron din po ba silang magiging liability kung sakali po? Sino po magre-regulate dito sa mga e-wallet platforms po na ito? So ito lang, to tell you very frankly, no, ako, kasi hindi ako nang susugal, kaya hindi ko alam ang ibig sabihin ng mga ganun. Pero palagay ko, nabanggit na namin yan dito sa bill na ipafile namin, yung mga e-wallet platforms na yan, whatever it is, no, meron din sila mga penalties yan. Thank you, Kat. Next questions will come from Marian Enriquez of TV5. Good morning, sir. Sir, may renewed push po for charter change. Si Congressman Pido Garbin kanina naghain po nung resolution of both houses number 1. And doon nga po, no, aside doon sa last year na ipinasa na po dito sa House, yung 3 restrictive economic provisions, gusto rin po niya sana ay amend yung sa Article 1, yung sa national territory para ma-include na nga rin po doon yung EEZ natin and yung continental shelf para mas ma-reinforce daw yung country's arbitral victory po sa West Philippine Sea. First, your thoughts on this? Do you support this pong bagong resolution of both houses para sa Chacha? In fact, kung pwede ko maging principal author pa ako dyan. Because I've always supported charter change. No? Ever since I was a councilor of Manila in 1992, si President Ramos pa ang presidente. At siya rin ang nag-promote ng charter change na yan. Sinuportahan ko na yan. Talagang dapat magkaroon tayo ng charter change. At dapat sa akin, simulan na ngayon yan. Simulan na ngayon yan. We should not actually delay it. Naniniwala ako dyan. Sir, yun na nga po, last year, pumasa sa atin dito sa House, pero sa Senado, hindi naman po lumusot. So, gaano po kayo ka-optimistic na this time around, papasa po siya? Well, I do not know kung anong iniisip ng Senado niyan, no? Unless otherwise, politically speaking, baka iniisip nila na mawawala ang Senado. Sa akin, pag yung charter change na yan, nais natin na ako, personally, I want even the senators to run regionally. Ibig sabihin, katulad sa Amerika, mayroong senador from Texas, mayroong senador from New York. No? It's not anymore a national thing sa mga senador natin. Gawin nating regional yan para mayroon silang tinatawag na constituency. Yung economic provisions, very, very important yon. Yun ang unang-una. But of course, we cannot, hindi rin natin pwedeng tanggalin yung pagkakataon na other congressman would want some political changes. No? So, we'll see what will happen pag nagkaroon talaga ng charter change na yan. Sir, may time pa kaya? Lalo na kung yun nga yung may impeachment pa. Palagay ko, kung ang charter change would happen in the first year of Congress, baka may time pa Baka may time pa. And I don't know kung ano magiging process niyan, whether it be Constituent Assembly, or whether it be Constitutional Convention, or whether it be yung isa pa, yung tingnan natin maigi, no? Pero pag yan, nasa middle na ng aming gawain, palagay ko wala na masyadong time yan. Dapat talagang simulan na yan. Kaya naman I mean, kahit may impeachment, kaya pa naman Yung chances sa Senate, sir, yung impeachment ka, wala pa Chacha pa. Yung alin? Yung charter change, ano yung chances po nito sa Senate? Well, I cannot speak for the senators. No, I do not actually know their minds. Pero sa akin, palagay ko, mas karamihan ng congressman gusto ng charter change. So I just do not know what is in the mind of the senators on that on the thing right now. No? Mas gusto ng senators yung impeachment ay yung Chacha kesa? Well, maaari, di ba? I mean, hindi naman nila pwedeng i-dismiss yung impeachment. I believe that the impeachment process, according to our Constitution,
must go on. They just cannot they just cannot dismiss it, no. Even Senator Ping Lacson even said that na hindi pwedeng i-dismiss ang impeachment process ng Senado. Oo. Thank you, Marian. We now recognize Billy Vegas from Abante Politico. Kung ihabol ko lang, total marami nang naitanong. Tumaas din po yung trust rating ng House. Nakapag-tala sila ng majority, 57%. Hingi lang po na reaction. Nakakatuwa. Natutuwa ako doon, no. Ibig sabihin talaga nakikita natin na bumabalik. Ang gagamitin ko rin sa bumabalik ang tiwala ng taong bayan sa House of Representatives. Ibig sabihin naniniwala sila sa ginagawa namin o sa ginagawa ng House of Representatives. Oo. Kaya nakakatuwang makita yan. Thank you, Billy. Red Mendoza from Manila Times for today's last question. Kong, good afternoon. Medyo marami akong tanong. Oo nga. Kong, first of all, kamusta relationship ninyo with Mayor Isko Moreno? Kasi of course, obviously, kayo ay nasa kabilang partido and si Mayor Isko ay gumagawa ng mga ways to clean Manila. And he had the threat na kung yung mga ibang mga kalaban doon sa politika, hindi parang mag-block daw sa kanyang reform, parang binabalaan na niya kayo. What's your take po? Are you open to working with Mayor Isko Moreno po? Wala Kong? namang threat sa akin. Pangalawa, kung talagang reforma ang gagawin sa Maynila, kung talagang serious siya sa pagbabago na Maynila, bakit hindi ako makikisama sa kanya? Di ba? I mean, personally speaking, wala naman akong maaaring masabing masama kay Mayor Isko Moreno. The fact that he is now the mayor of Manila, talagang tungkulin lamang niya na kung kinakailan linisin ng Manila, linisin niya. And I would like him to know na when it comes to cleaning up Manila, I'll be supporting that. Kahit po may kasi may mga balita po na may mga barangay hall daw po sa mga gilid-gilid ng kalsada at binabaklas niya. Or kayo po ba, baka may mga barangay hall po kayo na pinatayo or kayo anything to... Basta't walang politics ang involved dito. Okay lang yan sa akin. No, kung halimbawa, may pinagawa ako dyan, nandun talaga sa, tawag doon, sa bangketa, well, okay. Pero kinakailangan, hindi mga kasama ang mga chairman, pag meron din na sa bangketa, gibain din. Walang sacred cows dito. Walang politics dito. Second po, kasi po you said nga po that you're open to reviving the Quadcom po ulit. Of course, sa iba po, supportive po yung iba sa Quadcom po ulit. I mean, mabubuhay na naman po yung kanilang habit po of watching the hearings po live on social media. Pero sa iba po yung iba po parang medyo nagsasawa na po, naiinis na po. I mean hindi naman po lahat natutuwa sa telenobela ng Quadcom. Wala na bang ibang pwedeng gawin ang House na mga investigasyon po, Kong? Totoo lang, wala na akong magagawa dun sa nag-criticize eh. Talagang, I mean, many of them, marami pa rin akong basher eh. Pero I don't actually care. I mean, basta't gagawin namin ang dapat namin gawin. Oo. Hindi kami pwedeng, porque nagbas ka sa amin o nagalit ka o kung anong sasabihin mo, hihinto na namin yan. As long as we are doing our part, we're doing our job, we will continue to do our job.